for the last time. Hallelujah. Lord, prepare us. Hallelujah. Lord, prepare me To be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary for you. Praise the Lord. Tayo manalangin sa gabing ito. Purihin ka, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos, sa gabing ito. Pinabalik sa iyo, Panginoon, ang mga paspuri, pasasalamat, Panginoon. Ang ikay ang nag-iisang dakila sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw lamang ang aming itinataas at pinupuri. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Mga nakapunta sa dakong ito, Panginoon, salamat sa kanilang sa presensya, sa kanilang buhay na pinapagamit at nagpapagamit, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na minsan pa kami ay nakapagsama-sama at kami, Panginoon, ay minsan pa makakapakinig ng iyong mga salita. O dakilang Diyos, nawa, Panginoon, kami minsan pa iyong katagpuin sa mga oras na ito, Panginoon, nawa ikaw, Panginoon, ay gumawa at kumilos sa aming kalagitnaan. Nawa ang bawat puso, Panginoon, ay iyong abutin, Panginoon. Ang bawat mga dalangin na hindi nasambit, Panginoon, ay iyong abutin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang lugar na ito ay mapuno lamang ng mga papuri at pagsamba sa iyo, O Diyos. Gayon din naman, Panginoon, gamitin mo nawa ang iyong munting lingkod, Panginoon. Gamitin mo nawa ang aking bibig, Panginoon, at nawa ang iyong mga salita lamang ang lumabas at walang mga personal na damdamin na sumama, Panginoon. O dakilang Diyos, tago mo nawa ako sa iyong likuran, O Diyos. Ikaw lamang ang maluwalhati at mapupurihan sa aming kalagitnaan sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyo lamang ang mga papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen, hallelujah. Minsan pa ang lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang lahat ay makakaupo na. At aking binabati ang bawat isa ng isang mapagpalang gabi. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa isang mainam na panahon dahil may mga nakikita ako sa Facebook na may bagyo na naman na parating. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na ito'y hindi pa dumarating at sana wag nang dumating dahil napakaraming na salanta ng mga nakaraang bagyo. Kaya naman nawa sa mga oras na ito ay sama-sama nating idalangin ang mga bagay na yan. At gayon din ako'y nais ko ring magpasalamat at ibalik ang papuri sa Panginoon sa karagdagang edad na kanyang ibinigay sa akin. Sa mga hindi nakakalam, birthday ko po noong linggo at ako'y nasa 25 years old na po ako at bata pa rin naman po. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na ako'y kanyang inabot at tumanggap sa kanya at ako'y ginagamit niya sa kanyang ministeryo at nawa sa mga dadaang pang panahon ako'y kanyang patuloy na gamitin. At ang buhay na ito ay patuloy na magpapasakop lamang sa Kanya. Pasalamat din naman na hindi ko na lagi kong ibinabalik sa Panginoon na hindi ko na in-expect na magkakaroon pa ng asawa pero nagkaroon. Kaya napakabuti talaga ng Panginoon sa aming buhay bilang mag-asawa at sa akin. Bagamat sa mga pinagdaanan sa buhay ay medyo mabigat, ngunit ang biyaya at ang pagpapala ng Panginoon ay sumasagana rin naman sa aming mga buhay. Sa gabing ito ay nais kong buksan ang libro ng Mark sa chapter 9 verse 49, isang verse lamang ang ating babasahin sa gabing ito. At ating basahin sa verse 49 ng chapter 9 ng Mark. For everyone will be seasoned with fire, and every sacrifice will be seasoned with salt. Praise God. Ang aking ibabahagi sa inyo sa gabing ito ay aking pamamagatan ng seasoned with fire. Dito ay pinakita ng ating Panginoong Kristo Jesus sa kanyang mga disipulo kung ano ang maaring maging consequences
ng mga actions doon sa mga latter verses mula sa verse 42 ng chapter 9 pa din. Pinakita ng Panginoon na kung ang iyong mata, ang iyong kamay, ang iyong paa ay magkukos sa iyo ng pagkakasala, ay mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang walang mga bagay na ito. Ipinapakita ng Panginoon na mas matimbang pa ang iyong buhay kaysa sa mata, sa kamay, sa paa. At kung itong mga bagay na ito ay magiging hadlang para ikaw ay makapagpatuloy at magapi parati ng kasalanan, ay mas mainam pa na pumasok ka sa kaharian nang wala ang mga bagay na ito. Dahil ang Panginoon ay paulit-ulit din namang sinabi dito, ang Hades ay may mga uod na hindi namamatay at may apoy na hindi rin nawawala. Ito ay isang naging warning sa kanyang mga disciples na kung ano man ang ating maging aksyon dito sa lupa, kung tayo ay kung tayo ay nagkakagawa ng kasalanan, ito ay may karampatang mga resulta, may mga karampatang consequences sa atin bilang lumalakad sa salita ng Panginoon. At ang pinapakita rin naman dito ng ating Panginoon na ang mga gawa, kumbaga ipinapakita niya na ang mga gawa natin ay dadaan din sa mga testing. Katulad nga doon sa chapter 49 na ating binasa, for everyone will be seasoned with fire. Ito kung titingnan natin, kung babalikan natin sa lumang tipan, na ang bawat handog na inahandog sa altar ay una, syempre, inaasinan, sinisison ng asol para ma-purify at malinis. At tsaka ito susunugin. Dito hinalintulad ng ating Panginoon na kung ang bawat handog natin sa Panginoon ay dapat ito'y unang-una ay na-purified, at ito ay pangalawa ay ating inahandog, at ito rin naman ay matitesting ng apoy. Kung ito nga ba ay karapat-dapat sa ating Panginoon. Isang bagay na ipinakita sa atin na ang ating buhay, ang ating pananampalatayang ito na ating tinanggap sa Panginoon ay daraan talaga kumbaga sa testing, sa apoy ng Panginoon. Kumbaga, alam niyo isang bagay na sa ibang salin, yung season ay kumbaga ang sinasabi ay salted with fire. Kumbaga ang salted at season na ginamit dito sa Greek ay isa ang ibig sabihin. Ito ay kumbaga dumaan sa matinding apoy para ito'y masunog at ma-purify. At dito, nais kong tignan natin na ang ating buhay ay gayon din naman ay daraan sa gantong klaseng pagpupurify. The time na tayo tumanggap sa Panginoon, ang buhay na ito ay dadaan sa apoy na kung saan magpapalabas at magtatanggal ng mga impurity sa atin. Sabi nga sa Matthew 3 verse 11, ating titignan. Matthew 3 verse 11, sabi dito, sabi ni John the Baptist dito, I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Kung tayo sa mga oras na ito ay naniniwala at nananampalataya na tayo ay may banal na espiritu na sa atin, kasabay din naman ito ay tayo rin naman ay daraan sa apoy, sa paglilinis sa apoy. Kung paano natin sinasabi ang ating buhay ay isang living sacrifice na araw-araw ay ating ipinapatay at hinahandog sa ating Panginoon. Ito rin naman ay katulad din ito ng dumadaan sa matinding apoy. At lagi na natin na pag-uusapan at sinasabi na we are the salt of the earth. Tayo ang asin ng sanlibutan, tayo ang liwanag ng sanlibutan. Kaya naman, pagka tayo sumusunod sa ating Panginoon, kailangan ang ating buhay ay
nire-refine din nire-refine ng Panginoon ang ating buhay hanggang tayo ay dumating sa kasakdalan, sa glorification ng ating katawan, ng ating buhay ay parating idinadaan sa apoy. Hindi 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 ito kumbaga hindi lang to isang one-time deal na pagkatapos mong tumanggap sa Panginoon, pagkatapos mong isuko ang iyong buhay sa Panginoon, idadaan ka sa apoy tapos lalabas ka ng banal na, justified, banal, sanctified, glorified ka na. Hindi. Merong kumbaga may dadaan at hindi ito matatapos hanggat hindi pa bumabalik ang ating Panginoon. Hanggat meron pa tayong mga maliliit na bagay sa ating puso, maliliit na bagay sa ating buhay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon, ito ay tatanggalin ng ating Panginoon. Now, ano ba ang ibig sabihin pagka sinabi natin na seasoned with fire? Dalawang bagay lang naman ang aking nais ibahagi sa inyo sa gabing ito. At nawa ang Panginoon ang maggabay sa atin. Una na is, a life seasoned with fire is a life tested and purified. Ang buhay na dumaan sa paglilinis sa apoy ay buhay na, kumbaga, ano bang Tagalog ng tested? Ay subok at malinis. Ang buhay na, kumbaga, idinaan ng Panginoon sa iba't ibang klaseng pagsubok ay subok. Hindi ito basta-bastang masisira, hindi ito basta-bastang magka-crumble at malinis sa kanyang harapan. Sabi sa 1 Corinthians 3 verse 12, 1 Corinthians 3 verse 12 to 15. 12 to 15, sabi dito, now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire. And the fire will test each one's work of what sort it is. If anyone's work which built on it endures, he will receive a reward. Sa 15, if anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Dito ay pinapakita ni Apostol Pablo na ang bawat gawa ng isang Kristiyano, ang bawat gawa na ating ginagawa para sa kaharian ng Panginoon ay darating sa pagsubok, darating sa kumbaga darating sa pagsubok ng ating Panginoon na kung saan magpapakita ng genuineness ng ating gawa para sa Panginoon. Dito ang buhay natin ito na ipinapagamit sa Panginoon ay daraan, at ang mga gawa nating ginagawa para sa Panginoon ay daraan sa pagsubok na kung saan magre-reveal ng genuineness ng ating unang-unas ng ating pananampalataya, pangalawa ng ating mga gawa. Bakit kailangan ng bagay na ito? Dahil kailangan lumabas kung ano ba talaga ang iyong pakay, kung ano ba talaga ang nilalaman ng iyong buhay. Kung ikaw ba talaga ay tunay na tumanggap sa Panginoon, kung tayo ba talaga ay naglilingkod sa Panginoon, kung tayo ba talaga ay tuluyan ng isinuko ang buhay sa Panginoon. Ang bagay na ito, kung ang bagay na ito ay sinasabi nga dito sa verse 14, kung ang ating mga gawa, ang ating buhay ay mag-endure, kumbaga dumating sa dulo ng panahon, na bumilang ng panahon at ikaw ay nandiyan pa rin, at ikaw ay at dumating na at umabot sa goal ng ating pananampalataya. Dito may papakita na ang iyong tinanggap at ang iyong inilalakad ay kumbaga genuine. At ikay hindi ka, bagamat dumaan ka sa mga pagsubok sa iyong buhay, ikay nanatiling matibay. At ikaw ay nanampalataya at naniwala na ikaw ay ngayon ay nasa dulo na ng iyong pananampalataya.
Pero hindi rin naman ibig sabihin na pagka, kumbaga, ikay nadapa at ikaw ay nanghina o kung ano man ang iyong pinagdaanan sa mga iyong pinagdaanan at naging resulta nito ay ang iyong panlalamig sa Panginoon, hindi rin naman ibig sabihin na hindi genuine ang iyong pananampalataya. Hindi rin naman ibig sabihin na hindi genuine ang iyong ginagawa para sa Panginoon. Minsan lamang, kumbaga, yung mga bagay na ating ginagawa ay hindi natin tinitignan kung para kanino ba talaga natin ginagawa. Alam niyo, isang bagay na aking natutunan sa pananampalataya, na kung ikay kikilos at gagawa sa Panginoon, alamin mo muna kung para kanino mo ginagawa. Di ba nga, may commercial ang ating kape, para saan ka bumabangon? Para saan ka ba kumikilos sa ministry? Para kanino ka ba kumikilos paano ka ba kumikilos sa ministry? Ano ba ang dahilan mo? Bakit ka nagpapagamit sa Panginoon? At kung ang dahilan natin ay syempre gusto nating mapansin, gusto nating makita na kung ano man ang talento na nasa atin, ay pagka ito'y dumaan sa mga testing, pagka ito'y dumaan sa mga pagsubok ng ministry, syempre ang ministry ay hindi naman yan, kumbaga, hindi yan walk in the park. Ang paggawa sa Panginoon ay hindi yan, kumbaga, parang bed of roses, kumbaga, kung sabihin natin. Hindi yan basta-basta, kumbaga, hindi yan all good. Ang paggawa sa ministry, ang pagpapagamit sa ministry, ang pagpapagamit sa Panginoon ay merong kaakibat na mga pagsubok. Merong mga kaakibat na trials, merong mga kaakibat na kabigatan, merong kaakibat na discouragement, may mga kaakibat na kumbaga magpapababa ng ating self-esteem, kumbaga. Ngunit kung ang ating dahilan ay ginagawa mo to dahil sa tinanggap mo, dahil nananampalataya ka sa tinanggap mo at mahal mo ang iyong tinanggap, which is ang ating Panginoong Kristo Jesus, all these things will pass and you will still be there. Nandiyan ka, makikinig ka, dumaan ka, ang dami mo nang naging discouragement, pero andiyan ka pa rin, nakikinig ka pa rin. Bakit? Dahil genuine yung work na nasa iyo. Kumbaga, hindi mo idinikit ang iyong pananampalataya sa tao, hindi mo idinikit ang iyong pananampalataya sa iyong sarili na kaya ko to, matibay ako, hindi ako maano ng kahit anong pagsubok sa aking buhay. Hindi. Kumbaga, ang iyong sarili ay dinikit mo, ikinapit mo sa salita ng Panginoon, ikinapit mo sa buhay ng Panginoon. And then, you will endure. Pero hindi rin naman ibig sabihin na pagka ikay nadapa, ay hindi mo ikinapit ang buhay mo sa Panginoon. Minsan, dumarating tayo sa point na hindi natin namamalayan na hindi na pala tayo sa Panginoon lang nakakapit, pero nakaasa rin tayo sa tao. Dumarating sa point na parang hindi natin namamalayan na hindi na tayo lang solely naglilingkod para sa Panginoon, pero para rin sa kapurihan ng tao. And then, when trials come, when discouragement comes, you will tremble. Pero isang bagay, ang magandang bagay na ipinakita ng Panginoon, pagka ito'y na-recognize mo, yes, you lost something. Yes, minsan ikaw mawawala sa iyong ginagampan ng ministry, ikaw ay manghihina, ikaw manlalamig. Pero pagka ito naman ay iyong kumbaga na-recognize, you will be redeemed. Meron ka pa rin, kumbaga, meron pa ring light at the end of the tunnel, kumbaga. Meron pa rin isang bagay na ikay makikita, na kumbaga, may magpapatayo pa rin sa'yo. Dahil unang-una, ibabalik ang mga bagay na kinukuha ng Panginoon. At pagka ito'y ating na-realize kung bakit ito kinuha, bakit ito ganito, bakit ganyan, ang Panginoon din naman ang magbabalik. He will restore everything na nawala sa'yo sa mga bagay na, kumbaga, yung mga pinagdaanan mo at mga nawala sa'yo. God can restore all those things. The things that we do for God and His kingdom will all be tested. Hindi ito magiging, kumbaga, dahil ang Panginoon natin ay Panginoon ng katotohanan, ang mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos, ang mga bagay na ginagawa natin sa ministry, sa church,
kung ito'y sinasabi natin na ito'y para sa Diyos, ang lahat ng mga bagay na ito'y susubukin din naman ng apoy, ng panahon. At itong mga bagay na ito ay pag nag-endure, you will have your reward. Habang ang ating mga gawa ay sinusubok, gayon din naman ang ating mga pananampalataya ay kasabay din namang sinusubok. Sabi sa 1 Peter 4 verse 12 to 13, 1 Peter 4 verse 12 to 13, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trials which is to try you as though some strange things happened to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's suffering. Then when His glory is revealed, you also be glad with exceeding joy. Itong napakagandang bagay na ating marinig na huwag nating isipin na kumbaga parang bakit kaya ganito ang nangyayari sa akin? Bakit ko pinagdaraanan ng mga gantong bagay? Bakit ba ako nagkakaroon ng gantong experience? 'Di ba? Hindi ba dapat pagka ako'y tumanggap sa Panginoon ay parang maging maayos yung mga bagay sa paligid ko. Kumbaga maging well off, maging magaan ang mga bagay sa paligid ko. But parang kabaliktaran ang mga nangyayari. Isang bagay na sinabi rin sa atin na huwag mong pagtakahan ang mga bagay na ganyan. Kung ikay dumaraan sa mga ganyang klase ng pagsubok sa iyong buhay, dahil ang Panginoong Kristo Jesus ay dumaan din naman sa pareha sa pagsubok. And if we follow Christ and if we believe that we are with Christ, huwag kang magtaka kung ikaw din naman ay susubukin at daraan sa mga ganong klaseng pagsubok. Huwag kang magtaka na kung si Kristo ay pinahirapan, si Kristo ay nagkasugat para sa atin. Kaya hindi naman tayo. Pero itong mga bagay na ito ay hindi para lang sa wala. When the time comes, we can all say with joy that we have overcome. Dahil bagamat tayo dumaan sa mga pagsubok tayo ay nanatili. Alam niyo isang bagay na tayo parating hinahalin tulad, ang ating pananampalataya ay laging hinahalin tulad sa ginto. Ang ginto ay kung ating titignan ay isang mineral na hindi nahaluan ng kahit anong mga mineral din. May mga bagay siya na hindi niya tinatanggap. Alam niyo isang bagay, to purify gold is para dadaan siya sa isang procedure na tinatawag na smelting. Iba po yung melting sa smelting. Yung melting ay pagtutunaw lang para kumbaga andun pa rin yung impurities niya. As in, tutunawin mo lang siya from raw material na nakuha mo sa lupa kung saan man. Pagka tinawag mo tong melting, tutunawin mo lang yan. Andun pa rin yung mga bagay na nakadikit sa kanya dahil 'di ba ang ginto nasa ilalim ng lupa. Pagka tinunaw mo lang siya, yung mga impurities niya ay mananatili sa kanya. Which differs from smelting. Ang smelting ay sinasabing dumadaan sa init na nasa 1064 degrees Celsius. At inahaluan ng ginto ng mga klase ng acid na may mga sinabi silang acid na sodium nitrate, silica, lead oxide, sulfuric acid, nitric acid. Para ano? Para yung mga impurities na nakakapit sa kanya, dahil ang ginto ay hindi siya non-reactive siya sa mga gantong klaseng acid. Hindi siya kumbaga hindi siya magbabago ng kondisyon niya sa mga acid na to. Ang gagawin ng mga acid na ito ay kakapit doon sa mga impurities na nasa ginto. Yun ang ginagawa na smelting.
To the point na habang nilalagyan mo ng mga gantong acid yung raw gold na tinunaw mo, aangat sa surface yung mga impurities niya. At to the point na pwede mo na lang siyang salukin palabas para matanggal mo. Pero, hindi pa rin ito nagagaranti na 100% pure yung gintong lalabas. Actually, 90% lang after mong ismelt ang ginto, 90% pure lang siya. Hindi talaga siya umaabot sa 100% purity. May dadaan, kung gusto mong umabot, actually kahit may isa pang procedure silang ginagawa na nagdadagdag pa ng mga ilang minerals para matanggal palalo yung mga impurities ng ginto. Pero 99.999% lang ang pinaka-purest gold. Hindi, kumbaga wala pang nakakaabot sa atin ngayon sa mga ginagawa ng tao. Wala pa silang nagagawa na ipoproduce nila yung purest form ng gold na 100%. Ang purest form ng gold na meron tayo is yung 99.999%. Meron pa ring 0.00001% na impurity. Katulad sa ating pananampalataya. Yes, we will go through fire. Yes, kaya tayo laging idinadaan ng Panginoon sa mga fiery trials to remove all those impurities. Katulad ng ginto, may mga bagay tayo non-reactant sa mga bagay na inilalagay sa atin. Hindi tayo agad-agad na kumbaga nakukonvict sa mga bagay na dumarating sa ating mga buhay. Ay isang bagay ang ginagawa ng ating Panginoon, kung hindi ka magre-react, kung hindi ka matitinag ng isang bagay, another trial will come. Hanggang sa yung gusto niyang alisin sa iyo ay maalis. Another trial will come hanggat hindi nakikita niya na meron pa rin hanggat doon sa 0.001% ay gagawa ang Panginoon ng paraan para matanggal ang bagay na yan sa ating buhay. Yes, it will be hard. Isang bagay ang talagang kumbaga ang ginagawa sa atin ng ating Panginoon, ang sanctification natin sa ating buhay sa mga panahong ito ay tunay nga talaga idaraan ka ng Panginoon sa mga pagsubok na talagang mag-test sa'yo na parang kumbaga, ikay magiging, kumbaga parang, yung hirap ay parang sasabihin mo, bakit sa ganito dumaraan? Bakit ko ba nararanasan ng mga gantong bagay? At kung ating maiintindihan, that is a way. Paraan ng Panginoon para yung impurities ng ating nadala mula pa nung tayo makasalanan pa, ay matanggal. Yan ang paraan ng Panginoon na kung saan yung mga bagay na gusto niyang mawala at lumabas yung purong pananampalataya sa iyo, ay dadaan ka niya sa mga ganyang bagay. Mga pagsubok na hindi mo akalaing daraanan mo sa pananampalataya. Pero kailangan daanan. Minsan may mga mawawala sa ating buhay, minsan may mga pagsubok sa ating kalagitnaan na biglang magro-rose up. All these things is for us to be tested, for us to be pure, for us to be refined. Yes, mabigat, mahirap ang mga bagay na yun, pero kailangan. Alam niyo, di ba, pagkat isang bagay na naranasan ko sa aming pamilya is yung tough love, di ba? Minsan, kailangan ng magulang na idaan ka sa paraan na kumbaga parang hindi nila ipinaparamdam na mahal ka nila. Pero, ang totoo, yung pagmamahal nila ay sagad para gawin nila yung bagay na yon at para may matutunan ka sa bagay ay yung gusto nilang lumabas, gusto nilang ipakita kung ano ba ang gusto nilang lumabas para sa iyo. Gayon din ang ginagawa ng ating Panginoon. Nung tayo tumanggap sa ating Panginoong Kristo Jesus, tayo ay may mga baggage, kumbaga kung tayo ay katulad ng isang ginto, nung tayo tumanggap sa Panginoon, marami tayong mga bagay na nakakapit sa ating sarili. Marami tayong mga, kumbaga, baggages na nakasabit sa ating mga sarili. And hindi ito lahat matatanggal once na tumanggap ka sa Panginoon. Hindi agad ito lahat, hindi mo agad lahat ito makikita na dala-dala mo pala. Panahon na magsasaysay, panahon na magpapakita na ang dami mo palang daladalang baggages sa sarili mo.
Ultimo yung napakaliit na ugali na parang pag kinausap ka, lagi kang galit. Yung ultimo yung ganong ugali na hindi mo napapansin. Dahil parang nasanay ka na ganun eh. Yung mga ganong bagay is, dala-dala mo yun. Nung kaya ikaw tumanggap sa Panginoon. And in order for us, matanggal ang mga bagay na ito, kailangan niya tayong idaan. Kailangan niyang idaan sa purification ng buhay na ito. Kailangan niyang tanggalin yung mga baggages na yan. Kailangan niyang alisin for us to be refined. Para tayo lumabas na kahit pa hindi pa ganun ng purest form na kahit 99.999% pa. Dahil magiging 100% lang tayo pagbalik na ng ating Panginoong Kristo Jesus. Pero ang gusto niyang lumabas sa atin is yung purest form na pwedeng lumabas habang nandito tayo sa lupa. Yung pwedeng yung dapat inilalakad ng isang Kristiyano. Katulad ng ginto, dumadaan sa extreme measures to be pure, gayon din naman ang ating mga buhay. Gayon din naman ang ating pananampalataya. Minsan mabigat, minsan masakit, minsan hindi natin maintindihan kung bakit. Pero ang Panginoon ay hindi rin naman liko at ipinapakita ang mga bagay na ito sa atin. Kung bakit mo kailangan dumaan sa mga gantong bagay. Sabi sa 2 Corinthians 4, verse 8 to 9, Corinthians 4, verse 8. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Praise God. Isang bagay na isang, kumbaga, isang magandang bagay na nalalabas sa mga ating pinagdaanan pagka tayo dumaan sa apoy ng Panginoon. Yes, we will face trials. Yes, we will minsan we will stumble. Yes, minsan tayo mahihirapan, tayo manghihina, tayo manlalamig. Pero ang Panginoon ay nandiyan. May pangako siya na ikaw man ay dumaan sa mga gantong mga bagay. When you call on Jesus, when you call on our Lord, He will always be there. Minsan, kailangan mo lang hingin sa Panginoon. Minsan, pwede mong itanong sa Panginoon, bakit Panginoon? Ipakita mo sa akin kung bakit ako dumadaan sa gantong bagay. Ipakita mo sa akin kung bakit ko kailangan danasin ng mga gantong pangyayari. Ipakita mo sa amin kung bakit kami nagkakaroon ng gantong pagsubok sa aming buhay. And our God, hindi niya ipagkakait ang sagot. Lagi niyang ipapakita na kung bakit mo kailangan dumaan sa ganyan dahil gusto kanyang lumabas na pure. Kailangan mong maranasan ng mga gantong bagay para makita mo kung bakit nga ba naglilingkod sa Panginoon. Para makita mo kung bakit nga ba natin pinapagamit ang ating buhay sa Panginoon. Bakit nga ba natin isinusuko ang ating buhay sa Panginoon. We have to face those trials para mapakita sa iyo ng Panginoon yung reason mo. And if we ask, lagi yun ipapakita sa iyo ng Panginoon. Hindi niya hahayaan na kumbaga, yes, minsan parang pag nagtatanong ka parang ang layo-layo ng Panginoon. Pero merong time na darating yung time na makikita mo bigla na kung bakit ka dumaan sa ganong klase ng trials. And thus, it's to refine yung pananampalataya na meron tayo. Yung pananampalataya na nasa atin. Minsan, kailangan nating mabigatan. Sabi nga dito, di ba? We are hard-pressed. Minsan, kailangan mong para kang maging ubas na tinatapakan para kumatas. Di ba, ang alak, paano ba gumagawa ng wine? Sa Italy, ang paggawa ng wine ay nasa barrel. Yung traditional way, hindi yung machine way. Nasa barrel, at mga lalaki ay nandun sa barrel, at tatapak-tapakan ka. 4 hours, ilang oras na tatapak-tapakan yung ubas hanggang sa
may butas dun sa gilid ng baril, itutulak na ganun yung juices na lumalabas. Doon, sa mga ubas. Minsan, kailangan nating maging, para lumabas yung wine, yung buhay na nasa atin, yung buhay ng Panginoon na ating tinanggap. Nung tayo tumanggap sa Panginoon, minsan kailangan mong durugin. Dahil minsan meron tayong pride na nasa atin na parang meron tayong sa ating sarili na parang hindi tayo pwedeng ibaba. Kailangan minsan dinaraan tayo ng Panginoon sa fiery trials for us para tayo maibaba. For us to be humble. Para maranasan natin kung ano ba yung klase ng humbleness na gusto ng Panginoon. Minsan, kailangan din natin dumaan sa mga iba't ibang klase ng persecutions. Yung mga bagay na hindi mo akalaing mararanasan mo pagtanggap mo sa Panginoon. Sa mga kababaihan, yung mga mahabang buhok, pagpapalda, sa mga kalalakihan, ano bang madalas na persecution? Alam nyo, pagka nasanay kang magbahagi sa mga kaibigan mo, ang para sa akin, pinaka number one persecution is lalayuan kanila. Pagka lalayuan kanila kasi masyado kang banal para sa kanila. Masyado kang tama para sa kanila. Kumbaga, pagka ikay nakikita nila, ayan na yung laging tama. We have to go through those things. Minsan, kailangan nating maranasan yung mga ganun para makita natin na hindi naman ako laging tama. Ito yung tama na naririnig ko sa Panginoon. Ito yung tama sa mata ng Panginoon. Kailangan natin lang mapakita sa kanila yung tama sa mata ng Panginoon. At mapaalam sa kanila na yung tama sa paningin natin na madalas hindi tama sa mata ng Panginoon. Persecuted para hindi naman tayo forsake. Hindi tayo kinalimutan. Pagka yung mga kaibigan natin, mga kaklase natin ay nagsimulang magsilayuan, andi rito ang pamilya mo sa church. Ang Panginoon ang magbabalik sa iyo ng mga kaibigan na umaalis dahil tumatayo ka sa iyong pananampalataya. Yes, yung mga ganyan trials ay minsan parang, hindi, nalagpasan ko na yan, okay na yan. Pero paano pag family mo na? Family mo na yung mismo mong kaaway. Family mo na yung mismong lumalayo na sa iyo. You are not forsaken, kapatid. Andirito ang pamilya ni Kristo, andirito ang iyong pamilya, ang simbahan, ang Kristyanuhan ay nandirito. Ang mga tunay na nananampalataya sa Panginoon ay nandirito. Sila ang pamilya mo. At minsan di ba, pagka nasisira, nawawala tayo, nanghihina, pero hindi ka naman tuluyang nasisira. Dahil ang Panginoon ay nangako sa atin na ikay iingatan. Katulad ng kay Job, at hindi ko na mabasahin, alam naman natin ang kwento ni Job. He has lost everything. Nawala sa kanya ang kanyang pamilya, ang kanyang kabuhayan, siya'y nagkasakit, ang mga kaibigan niya ay pinipersecute siya. Pero bakit nga? Bakit ba siya dumaan sa ganung bagay? Bakit ba niya dinaanan ng ganung klaseng pagsubok sa kanyang buhay? Nung nakita ni Job kung bakit, nung naranasan niya kung bakit, sinabi niya na after ng mga bagay na ito, I will be as refined as pure gold. Nasabi niya na pagkatapos ng lahat ng nawala ang pamilya ko, nawala ang negosyo ko, nawala ang mga kaibigan ko. Pero pagkatapos ng mga bagay na ito, I will be pure as gold. I will be refined as pure gold. Dahil Dahil bagamat dumaan siya sa mga ganong klaseng trials, ang Panginoon ay hindi naman nawala sa kanya. Isang bagay na at lagi pinapakita sa atin ng Panginoon, dumadaan man tayo sa kabigatan ng buhay, dumadaan man tayo sa mga fiery trials para tayo ay ma-purify, hindi naman nawala ang ating Panginoon. Hindi nawala ang Panginoon sa iyo. Lagi mo pa rin kasama ang Panginoon. Katulad ng tatlong magkakaibigan, nung sila ay nalagay sa pagsubok kung saan kailangan nilang tayuan ng kanilang pananampalataya,
hindi sila iniwan ng Panginoon. At kung naman tayo ay dumating man sa ganong klaseng pagsubok, believe na ang Panginoon ay kasama mo. Believe na ang Panginoon ay nasa iyo. Hindi ka kahit kailan maiiwan ng Panginoon. Minsan lang, kailangan mong maranasan na parang wala siya sa tabi mo. Pero He is there. Kailangan mong makita, kailangan mong ikaw mismo ang maghanap sa Kanya. Ikaw mismo ang magsaliksik sa Kanya. Dahil kung tayo, parang spoon-fed ng Panginoon, hindi tayo lalago. Hindi natin i-desire na mas magpagamit sa Panginoon dahil ibinibigay lahat sa atin ng ating Panginoon. Katulad ng isang magulang, ano bang nangyayari sa anak pagka laging binibigay lahat ng gusto? Konting iyak, konting ngiwi, bigay ang gusto. Anong nangyayari? Spoiled. Ungrateful. Mayabang. Mapagmataas. Dahil nakukuha niya lahat. Walang kahirap-hirap. Iiyak lang ako ng konti. Andyan na yung kailangan kong iPad. Iiyak lang, magdadabog lang ako ng pinto bago na ulit yung cellphone ko. Hindi, di ba? Ang magulang, umiyak ka man ng dugo, kung para sa'yo naman yan, hindi niya ibibigay. Kung para matuto kang pagpagala ng isang bagay, hindi niya ibibigay. Kahit pa magkakaliw yan tuhod mo, kalulod, penging iPad. Kailangan ko iPad, lahat ng kaklase ko may iPad. Ay anak, hindi. Hindi mo kailangan yan para sa paglaki mo. Magbasa ka. Kahit pa lumakad ka mula pinto ng bahay niyo hanggang kwarto ng magulang mo, kung nakikita ng magulang mo na hindi mo yan kailangan, hindi yan ibibigay. Gayon din ang ating Panginoon. Minsan umiiyak tayo, may hinihingi tayo sa Panginoon. Dinidesire natin na isang bagay para sa Panginoon at hindi natin nakukuha. Because God knows ano ba yung mas mahalaga. Nakikita ng Panginoon kung para saan ba talaga. At kung ating lamang itong makikita, hindi ka man lalamig, hindi ka manghihina. Isang bagay na laging pinapaalala sa atin na dumaan ka man sa pagsubok ng buhay, dumaan man tayo sa mga gantong klaseng kabigatan, just look up. Look up. Look within. Hanapin mo ang Panginoon, yung Panginoon na tinanggap mo, saliksikin mo, at makikita mo na andyan siya. Minsan kaya tayo dumaraan sa mga gantong klaseng pagsubok dahil nakakalimutan na nating tumingin. Nakakalimutan na nating hanapin ang ating Panginoon. Dahil sa sobrang gaan ng mga nangyayari, we are so, parang ramdam natin yung high. Nakakalimutan natin na yung nagbigay. So kailangan lagi tayong dumadaan sa ganito for us to always look up and look within. Na makita natin at hanapin natin lagi ang ating Panginoon. Sabi sa Isaiah 43 verse 2, Isaiah 43. Verse 2. Sabi dito, when you pass through the waters, I will be with you. O, napakagandang pangako ng Panginoon. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Napakagandang pangako, paalala sa atin na dumaan ka man sa mga klase ng pagsubok, ng baha ng pagsubok sa iyong buhay, kumbaga ng overflowing na discouragements, na kumbaga na apoy ng kasalanan, God will always be with you. Hindi mawawala ang Panginoon sa tabi mo. At kung atin lamang ito marirecognize, we will overcome. Kung atin lamang ito makikita na kaya tayo dumadaan sa ganito dahil para mapalabas ang refined at purest form natin,
we will endure. Ngayon, ano bang ipinakita rin ng ating Panginoon? Si Kristo, dahil si Kristo ay nagtagumpay, meron tayong assurance na tayo rin naman ay magtatagumpay. At tayo ay nagtagumpay na. Kailangan mo lang namang sampalatayanan na ikay nagtagumpay na sa Panginoon. Ang Panginoong Kristo Jesus na ang unang nagtagumpay para sa atin. Kailangan mong tayuan yung tagumpay na dinanas ng Panginoong Kristo Jesus. And when trials come to test, to remove the impurities, you have kaya mong mag-endure, kaya mong tagalan yung mga bagay na dahil meron kang nakikita na ang mga bagay na ito ay pansamantala lamang. Hindi ito magtatagal sa aking buhay. Ito hindi magiging parati sa aking buhay. Time will come na lahat ng mga bagay na ito ay matatapos. Minsan hindi pa sa ating lifetime, pero matatapos. Hindi man natin maranasan, pero meron kang assurance na ito'y matatapos. That is a kind of faith na gustong lumabas ng Panginoon. Yung isang pananampalataya, isang buhay na kumbaga, dumaan man sa mga kabigatan, dumaan man sa kahirapan, you have the assurance na meron kang tinitignan na lahat ito matatapos. Ako'y mananatili, kung hindi man ito matapos sa panahon ko, hindi man ito matapos sa panahon ng mga anak ko, hindi man ito matapos sa panahon pa ng mga anak nila, pero time will come, all this will be over. Darating ang panahon, pagbalik ng aking Panginoon na sinasampalatayanan, haharap ako sa Kanya at magsasabing, Oh Lord, salamat. You have redeemed us. Andirito ako, nakapag-endure, andirito. Ako'y nagpapasalamat. Hindi mo naranasan. Hindi mo nakitang natapos, pero ikay nananampalataya. Bakit? Pinakita sa'yo. Idinaan ka ng Panginoon, bagamat may kabigatan kang dinaanan. God remained faithful. Ang faithfulness ng Panginoon ay nandoon, kasama mo, habang nandun ka sa gitna ng mga fiery trials. Katulad ng tatlong magkakaibigan, nung sila itinapon sa naglalagablab na hurno, they were not scorched. Hibla ng kanilang buhok ay hindi nasunog. Bagkus lumabas sila na walang kahit anumang galo sa kanila. For they know they have God. Pangalawang bagay na nais kong ipakita sa gabing ito. A life seasoned with fire is a life who has peace with God. Ang buhay na idinaan sa apoy ay isang buhay na may kapayapaan sa Diyos. Parang parang dumaan ka na sa apoy, may kapayapaan ka pa. That is the kind of life na kailangan meron sa atin. Na kahit minsan wishful thinking, you always see yung meron laging maganda. Kumbaga parang optimistic, kumbaga. Di ba kung ating titignan, minsan yung mga Kristiyano ay napaka-optimistic. Bakit? Dahil alam nila na dumaan man sa mga pagsubok, dumaan man sa kahirapan, dumaan man sa kahit anong sa kabigatan ng buhay, sa pagsubok sa pananampalataya, sa panlalamig sa pananampalataya, if you know you have your God with you, you have peace. Meron kang kapanatagan na ito'y pagsubok lamang at ito'y lalipas din naman. Sabi sa Philippians 4 verse 7, Philippians 4 verse 7. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and minds through Christ Jesus. Ang kapayapaan na ating natatanggap after, alam niyo ang buhay na dumaan lamang sa apoy, ay yun lang ang buhay na mayroong kapayapaan sa Diyos. Dahil He has proven, nakita at naranasan niya
na kumilos ang Panginoon sa gitna ng mga bagay na kanyang dinanas. At pagkat siya humaharap uli sa mga pagsubok, manghihina man siya, manlalamig man siya. Pero pag siya ay tinawag at siya ay muling ibinangon ng Panginoon, He will rise up. And He will have His peace. Meron siyang kapanatagan na kung siya ay mananatili sa Panginoon, siya ay babangon. Meron siyang kapanatagan na kung after ng mga bagay na ito, kung ako lamang ay mag-i-endure, kung ako lamang ay maniniwala at mananampalataya sa Panginoon, na lahat na ito ay nakikita at alam niya, He will have His peace. Hindi man lumabas yung outcome na gusto niyang lumabas, hindi man yung outcome na iniisip niya na dapat ganito yung maging outcome, pero He will have His peace. For He knows na yung outcome na lumabas, ito yung kalooban ng Panginoon. Mararanasan lamang natin yan, that kind of peace sa ating mga puso, pagka ikaw din naman ay dumaan sa mga pagsubok ng pananampalataya. Sa pagsubok sa buhay ng pananampalataya. Isang bagay na laging ipinapakita sa atin, dumaan ka man sa mas mabibigat pa, dumaan ka man sa mga mas malalalim pa na pagsubok, if we know who God is, and I believe na kilala natin kung sino ang Diyos sa ating buhay. Kung hindi mo pa kilala ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, kapatid, better pakilalanin mo na yung Diyos na umpisa mo nang kilalanin yung Diyos na iyong pinaglilingkuran. For if you know who God is, at kung kilala mo kung sino ang Diyos na yan, you will have your peace. Dahil dadating ang mga panahon na mas pahirap ng pahirap, pasama ng pasama, and you will have this peace within you na all is well. Dahil alam mo na ang Panginoon din naman ay nalalapit ng bumalik. Na pagka dumating na yung mga panahon na kung saan parang ang dami nang nangyayari sa sanlibutan, imbis na fear and tremble ang dumating sa iyong puso, peace ang nasa puso mo. Dahil alam mo na yes, nagkakaroon na ng kaguluhan sa sanlibutan. But you also know na alam mo rin na ang Panginoon mo ay babalik na. Malapit mo nang makita ng mukhaan ng iyong Panginoon. Ilang panahon na lang, nag-iintay na lang ang panahon. At ang panahon ay malapit na. Hindi na magtatagal. You will have those kind of peace. Bumibigat man ang bumibigat na sitwasyon sa mundong ito, tayo naman ay tumataas ng tumataas. Habang pababa ang nangyayari sa mundo, tayo naman dapat, bilang mga mananampalataya, ay pataas ng pataas. Patanggal ng paalis sa mga bagay na nagtatanikala sa atin sa mundong ito. Isang bagay na kaya meron mga trials na dumadaan, kailangan din matanggal yung mga bagay na nag-hold down sa'yo dito. Kailangan maalis yung mga bagay na pwede mong lingunin. Pwede mo ulit tignan, ay sayang naman. Kailangan maalis. Pabigat nga ng pabigat ang nangyayari sa mundo, pero mga Kristiyano ay pataas ng pataas ang estado ng pananampalataya. To the point na pagka kukunin na, nandun ka na. Hindi ka mangangamba na may iwan ka. Hindi ka magtataka kung bakit ka naiwan. Dahil alam mo, nakikita mo, naranasan mo, dumaan ka na sa mga pagsubok, natanggal na yung mga tanikala mo, umaangat ang iyong pananampalataya habang pahirap ang nangyayari sa mundo. Yan ang isang bagay na dapat maranasan ng mga mananampalataya. Ang pagdaan sa season, sa apoy ng ating mga buhay ay para yung mga bagay na yan. When the time comes na kailangan na wala na dapat yan. Yung mag-hold down sa'yo para makita ang Panginoon sa alapaap, wala na dapat yan. Dahil pag dumating na ang panahon at kailangan na natin salubungin si Kristo sa alapaap at meron pang nakatanikala sa iyong paanan, sorry kapatid,
Baka yung nag-iisang impurity mo na yan, na hindi mo mabitaw-bitawan, yan pa yung mag-hold back sa'yo para makita ang iyong Diyos sa alapaap. Kaya ang Panginoon ay, kung atin lamang nakikita, ang Panginoon ay nagdo-double time din sa pagtanggal ng mga impurity sa kanyang mga banal. Yung pagsasanctify ng Panginoon, pagpapaalala ng Panginoon na mabuhay kayo ng banal, lumakad kayo na naaayon sa iyong pananampalataya, laging inire-remind ng Panginoon sa atin. Dahil Dahil malapit na ang panahon. Pagka dumating na ang panahon na yan at meron pa rin, wala na magagawa ang ating Panginoon sa atin. May iwan ka, kapatid. May iwan. Kung ano man at yung bagay na doon mo lang marirealize, ay, dapat pala binitawan ko na. Dapat pala, hindi ko na hinawakan pa. Pinapakita na sa akin ng Panginoon na bitawan ko na ang gantong damdamin. Pinakita sa akin ng Panginoon na bitawan ko na ang gantong kaisipan. Pinakita sa akin ng Panginoon na bitawan ko na ang gantong gawain. Pero hindi ako nakinig. Ngayon, yung mga kasama ko nawala na. At ako naiwan. Ang ating Panginoon ay kumbaga hindi rin naman liko at hindi rin naman siya nagpapabaya para ikaw ay maiwan. Kumbaga hindi niya hini-held back. Idinadaan ka niya sa mga pagsubok para makita mo kung ano pa yung kailangan mo sa iyo, sa pananampalataya mo. Idinadaan ka niya sa mga kabigatan ng mga bagay na kailangan mong daanan para makita mo pa ano pa ba ang kulang sa akin. Idagdag mo sa akin, Panginoon, ang mga bagay na kailangan pang makita sa akin bilang isang mananampalataya. And after all these things, masasabi natin, you will have peace. Pag nakita at naranasan natin at naintindihan natin, we will have peace. Ano ba, isang karakter lang ang nakita ko na may gantong klaseng, kumbaga para sa isang magandang example na karakter para sa atin, ay si Joseph, di ba? Alam natin ang buhay ni Joseph, na siya ay nagalit sa kanyang mga kapatid, siya ay ibinenta, siya ay naging alipin, naibenta uli, nakulong. Napakaraming dinanas ng kanyang buhay. And lahat ng to ay kumbaga parang hindi niya kagad naintindihan sa kanyang sarili. Hindi niya kagad nakita kung bakit nga ba niya ito dinadaanan, bakit ba siya dumaan sa mga gantong klaseng pagsubok. Isang bagay din naman ang pinakita sa atin ng istorya ni Joseph, di ba? Though he go to trials ng mga kabigatan sa kanya, ang Panginoon din naman ang patuloy na nagtataas sa kanya. Kung saan man siya mapunta, lagi siyang naitataas. Nasa loob na siya ng kulungan, naitaas pa siya. Anong naging role niya sa kulungan? Siya yung naging katiwala ng mga guards na nasa labas. Kumbaga, siya yung naging sa atin dito, parang naging mayor. Naging mayor dun sa loob ng kulungan. Sa Bilibid, may mga ganyan. Kumbaga, mas sila'y pinagkakatiwalaan nung mga gwardya na nasa labas. Yung mga mayor, yung nag-aano doon sa loob ng kulungan, nag-aano sa kanila, nagtitame sa kanila. Dumating sa point na kailangan, na kung saan nasan sa Joseph, ang Panginoon ay itinataas siya. Hanggang sa dumating na ang panahon na nakita niya kung bakit nga ba siya dumaan sa gantong klaseng pagsubok. And he has peace. Nung panahon na kanyang ibinahagi na sa kanyang mga kapatid, wala nang galit sa kanyang puso. Walang question sa kanyang sarili na kung bakit niya kailangan daanan yung mga gantong klaseng pagsubok. Hindi man lang sumagi sa kanyang kaisipan, hindi na nagtanong ang kanyang kaisipan na bakit ba ako? Bakit sa akin dapat? Bagkus ano lang ang sinabi niya? Sabi niya sa Genesis 50 verse 20, verse 20.
But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive. He understand. Naintindihan niya kung bakit kailangan niyang daanan yung mga ganong klaseng pagsubok sa kanyang buhay. Kung bakit siya idinaan ng Panginoon sa ganong season ng kanyang buhay, sa apoy ng buhay. He understand. And he has peace. Meron siyang kapanatagan at kapayapaan. At kaya niya sabihin na bagamat ang gusto niyo ay kasamaan para sa akin, pero ang Diyos, He has a greater plan. Meron siyang masigit na plano kung bakit kailangan kong dumaan sa ganong mga klaseng pagsubok para sa mismong oras na ito, sa panahon na ito, na nandito tayo. Kailangan kong mailigtas ang mga tao, ang ating pamilya mula sa famine na nangyayari. He understands and He has peace. Yan naman ang ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus sa atin. Nung ating tinanggap ang ating Panginoon, nung tayo'y nagsuko ng buhay natin sa Panginoon. Yes, merong mga trials. Biglag bumigat, biglag nagkaroon ng pagsubok. Yung mga bagay na hindi mo dating nadadanasan, bigla mong dinanas. Yung mga parang okay naman kayo dati sa pamilya mo, biglag naging magulo. Just because tumanggap ka sa Panginoon. Pero after all these things, when it is all said and done, at nakita mo kung bakit ka dumaan sa ganong mga bagay, you will have your peace. Katulad ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Dumaan siya sa mga pahirap sa kanya. Para ano? Para sa atin, para sa iyo, mga kapatid. Para ngayon, kayo nandirito, ay makapagsamba at makapagpuri sa kanya na malaya. Ganon, kaya tayo idinadaan ng Panginoon sa mga pagsubok sa ating buhay. Gayon ang dahilan kung bakit kailangan nating dumaan sa mga ganong klaseng pagsubok. For us to see. At after we see, at kung ating lamang maintindihan, we will have peace. Magkakaroon ka ng kapanatagan na all is well. Hindi mo man nakuha yung panalangin na inaasahan mo, hindi mo man nakuha yung sagot na inaasahan mo, or kung ano man yung mga bagay na gusto mong maranasan sa Panginoon, hindi man yun ang iyong naranasan. But you have your peace, na all is well. Na ito ang kalooban ng Panginoon sa akin. Ano man ang iyong dinadanas ngayon, kung ikay titingin lamang sa mata at kung titingnan mo lamang kung bakit ka dumadaan sa ganyan, you will have your peace. Sabi sa 2 Corinthians 4 verse 17, verse 17, for our light affliction, which is but a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Lahat ng mga ating dinadanas ay ito'y magaan lamang na pagsubok sa ating buhay. Ito'y hindi ito magtatagal. Sabi ko nga, hindi mo man maranasan ang kasagutan, ang dahilan kung bakit mo nadaanan ng mga gantong bagay. But when you have Christ, at kung meron kang kapayapaan sa iyong Panginoon, at kung payapa ka sa iyong Panginoon, you know all these things are just for a moment. At hindi ito makakapalit sa paparating na kaluwalhatian. Pagamat hindi natin, dumating man tayo sa panahon na hindi na natin masumpungan yung kasagutan sa ating mga panalangin. Hindi natin masumpungan yung mga bagay na ating inaasam sa gawain o kaya para sa Panginoon. Dumating man sa panahon na
kunin na tayo ng Panginoon. We will have peace. Na alam natin na itong mga bagay na ito, dumaan man ang yung mga anak, mga apo, naman, kung magtatagal pa ang Panginoon, dumaan man sila sa mga pagsubok, you will know that this is for a moment. At darating ang panahon na lahat na nanampalataya sa Panginoon ay haharap sa Kanya. And we will all rejoice. Darating tayo sa panahon na kung saan masasabi natin na worth it yung dinaanan ko sa lupa. Worth it yung dinanas ko. Naging mahirap man ang buhay ko, naging mabigat man ang mga dinanas ko. It is worth it all. Because I have experienced the glory of God, naranasan ko, nakita ko ang Panginoon. At yung bigat na dinanas ko sa sanlibutan sa mundo, yung kahirapan na naranasan ko, hindi ito pumantay. Nung nakita ko na ang aking Panginoon sa halapaap, nung siya'y sumalubong sa akin at niyakap ako, sinabi, well done, my servant. Everything is worth it all. Hawa, sa gabing ito, dumating tayo sa isang kung tayo man ay dumadaan sa apoy ng pagsubok ngayon, sa apoy sa ating buhay, sa mga panahon ngayon, manatili ka lang, kapatid. Huwag mong hayaan na yung mga pagsubok na yan ay magbigay sa'yo ng discouragement na magpatuloy sa Panginoon. Huwag mong hayaan yung mga kabigatan na yan ay magbigay sa'yo rin ng kaisipan na baka hindi talaga ako anak ng Diyos. The fact na dumadaan ka ng ganyang klaseng pagsubok dahil sa pananampalataya mo, is an assurance na anak ka ng Diyos. Na nakikita at natatawid mo ang mga pagsubok, is an assurance that you are a son of God. Nawakan kung anuman ang ating dinadanas, ay daanan lamang natin. Dahil ang mga bagay na ito ay panandalian lang. Itong laman na ito ay panandalian lang. Darating ang panahon na itong laman na ito ay babalik sa lupa na kanyang pinanggalingan. Pero pagkatapos ng lahat ng yun, pag nakita na natin ang ating tagapagligtas, you can say, it is worth it. Na hindi ako pinagkulang ng Panginoon, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Glory to God. Inaanyahan kong bawat isa na tumayo. At habang ating inaawit ang awit na nagsasabing Tender Hands of Jehovah, ating luwalatiin ang ating Panginoon. Nawa magkaroon tayo ng puso na katulad ni Joseph, na dumating sa panahon na tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Dumaan man tayo sa kabigatan ng buhay, dumaan man tayo sa kamatayan, we will magkaroon tayo ng kapayapaan na all is well. Na ito ay panandalian lamang. Makita nawa natin na ang mga pagsubok, ang mga kabigatan ay paraan lamang ng Panginoon para palabasin ang genuineness ng iyong pananampalataya. Para palabasin yung isang bagay na gusto niyang, yung isang bagay na dapat nasa isang mananampalataya. Makita nawa natin na itong mga lahat ng ito ay para rin naman sa kanyang kapurihan. Praise God. Ating awitin. Joseph lived a life of hurt and hatred, and even his own family brought him pain. But when his brothers thought that he would surely seek revenge,
Jesus.